Kamusta kayong lahat? Ako si Dra, Ligaya Santos at ngayon, susuriin natin ang paksa ng paggamot sa melasma at mga dark spots gamit ang Perilla Leaves. Maligayang pagdating sa aking channel. Naranasan nyo na bang tumingin sa salamin at malungkot dahil sa mga dark spots o melasma na lalong lumalala sa inyong pisngi? Ang panahon ay hindi naghihintay para sa kahit sino. Ang edad ay humahabol sa kabataan. Ilang taon na kayong nagpapagod para sa inyong asawa, mga anak, at pamilya. Ngayon, kapag tinitingnan ninyo ang inyong sarili, kung minsan, ang naiwan ay ang madilim na balat na may mga pekas. Lubos ko itong naiintindihan. Kahit hindi ninyo sabihin sa tuwing pupunta kayo sa kasal, reunion ng klase, o simpleng sa palengke, nakakaramdam pa rin kayo ng kaunting pagkababa ng kumpiyansa, gusto ninyong itago. Ngunit huwag kayong mag-alala. May kasabihan ang ating mga ninuno, ang gamot ng kalikasan ay para sa tao. Sa ating bakuran lamang, may isang uri ng murang gamot na nakakagulat ang bisa. Ngayon, ibabahagi ko ang isang lihim, ang sikreto ng paggamot sa melasma, pekas, at dark spots gamit ang dahon ng perila upang maging maliwanag at makinis ang balat sa loob lamang ng isang linggo. Oo, ito ang pamilyar na dahon ng perilya na karaniwang kasama sa ating pang-araw-araw na gulay. Ngunit kung paano ito gagamitin ng tama at kung ano ang ipapares dito upang matanggal ang ugat ng melasma mula sa loob, ay hindi alam ng lahat. Kung gusto ninyong muling magkaroon ng maliwanag at malusog na balat, kung gusto ninyong maging mas kumpiyansa sa bawat araw nang hindi gumagastos ng milyon-milyong piso sa spa, mangyaring maglaan ng ilang mahalagang minuto kasama ako. Bago tayo pumunta sa tatlong ginintuang formula ngayong araw, mangyaring suportahan ang aking channel sa pamamagitan ng pagpindot sa like button ng video na ito at sa pulang subscribe button sa ibaba. Ang inyong suporta ang pinakamalaking inspirasyon para sa akin upang magpatuloy sa paghahanap ng magagandang remedyo araw-araw. At ngayon, simulan na natin ang paglalakbay upang muling maibalik ang kabataan. Bahagi 1. Bakit Perilla Leaves ang solusyon sa melasma at dark spots? Bago tayo magsimula, gusto kong lubos ninyong maunawaan kung bakit napakabisa ng Perilla Leaves. Dapat nating malaman ang lahat tungkol sa anumang ilalagay natin sa ating mukha, hindi ba? Ayon sa modernong medikal na pananaliksik at tradisyonal na gamot, ang Perilla Leaves ay hindi lamang isang uri ng gulay na pampalasa. Ito ay itinuturing na isang napakahalagang natural na imbaka ng gamot. Naglalaman ito ng maraming bitamina A at C. Isipin ninyo na lang ng simple. Ang bitamina C sa perilla ay parang isang mahiwagang walis. Nililinis nito ang dumi at pinipigilan ang melanin. Ang salarin sa likod ng madilim na spots at age spots sa ating mukha. Bukod pa rito, nakakatulong din ang perilla na ayusin ang mga lumang selula. Ang ating balat, sa paglipas ng mga taon, ay parang isang makina na kinakalawang, kaya ang perilla ay makakatulong na pakintabin ito, gawing makinis ang balat, at bawasan ang mga wrinkles, lalo na sa tradisyonal na gamot. Ang perilla ay may mainit na katangian na nakakatulong na alisin ang lamig at napakahusay sa detoxification. Nakakatulong ito na buksan ang mga pores upang ilabas ang lahat ng dumi at toksin na naipon sa loob ng maraming taon. At alam ninyo, kung malinis ang balat mula sa ugat, hindi na babalik ang melasma. Kaya ang paggamit ng perilla ay may matibay na batayan sa siyensiya. Ngunit ang perilla ay maganda na kahit nag-iisa. Kung alam nating pagsamahin ito ng tama sa ibang sangkap, ang bisa nito ay tataas ng 10 beses. At ngayon, nang hindi na nagpapahintay pa, ibabahagi ko ang tatlong ginintuang formula na pinili ng maingat. Bawat formula ay para sa iba't ibang uri ng balat. Mangyaring basahin ng mabuti upang mapili ang pinakaangkop para sa inyo. Bahagi 2. Tatlong formula para sa paggamot ng melasma at dark spots gamit ang perilla. Formula 1.
Perilla at honey mask para sa tuyong balat at nangungulang balat. Ang unang formula na ito ay gusto kong ialay sa mga may tuyo, magaspang, at walang buhay na balat. Ang melasma ay madalas nakasama ng tuyong balat na nagpapahirap sa ating mukha. Ang kombinasyon ng perilla para sa melasma at honey na nagpapabasa at may anti-inflammatory properties ay ang perpektong pares. Para gawin ang formula na ito, ihanda ang sumusunod. Mga sangkap, isang dakot ng sariwang perilla leaves, mga 10 hanggang 15 dahon. Tandaan na pumili ng medyo luma na dahon dahil mas maraming essential oils ito kaysa sa mga batang dahon. Isang kutsarita ng purong pulot pukyutan. Narito ang detalyadong paraan ng paggawa. Hakbang 1. Hugasan ng mabuti ang perilla leaves sa ilalim ng umaagos na tubig upang maalis ang lupa at buhangin. Pagkatapos, huwag kalimutan ang hakbang na ito. Maghanda ng isang maliit na palanggana ng tubig na hinaluan ng isang kurot ng butil ng asin at ibabad ang perilla leaves dito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Ang pagbababad sa tubig alat ay makakatulong na ganap na maalis ang bakterya, itlog ng insekto at pesticide residue kung mayroon man. Ang ating balat sa mukha ay napakanipis, kaya dapat na napakalinis ng mga dahon bago ilagay upang maging ligtas at maiwasan ang pangangati o pamumula. Pagkatapos, alisin sa palanggana at patuyuin ng mabuti. Hakbang 2. Dikdikin o i-blend. Ilagay ang perilla leaves sa mortar at dikdikin hanggang madurog o gumamit ng blender upang maging pinong-pino. Sa aking karanasan, kung kayo ay matiyaga na magdikdik gamit ang kamay, mas maraming essential oil ang lalabas mula sa mga dahon kaysa sa paggamit ng metal blender. Pagkatapos madikdik, gumamit ng malinis na tela o salaan upang pigain at kunin ang purong dark purple juice. Huwag munang itapon ang pulp. Itabi ito para sa paglaon. Maaari ninyo itong gamitin upang kuskusin ng dahan-dahan sa siko at tuhod upang lumambot ang balat. Hakbang 3. Ihanda ang halo. Ibuhos ang katas ng perilya, nakakapiga lamang sa isang malinis na mangkok, at idagdag ang isang kutsarita ng honey na inihanda. Gumamit ng kutsara upang haluin ng dahan-dahan. Makikita ninyo na ang halo ay magiging bahagyang malapot. May magandang brownish-purple na kulay, at may banayad na amoy. Ito ang ating mahiwagang gamot. Hakbang 4. Ang paraan ng pagpahid at pagmasahe ang nagpapasya ng o-tapang% ng bisa. Ito ang pinakamahalagang hakbang. Sundin ng eksakto ang pagkakasunod-sunod na ito. Una, hugasan ng mabuti ang inyong mukha gamit ang maligamgam na tubig. Kung gusto ninyong maging mas maselan, kumuha ng tuwalya, ibabad sa maligamgam na tubig, pigain, at itakip sa mukha sa loob ng 1 minuto. Ang init ay makakatulong na buksan ang mga pores upang handa ng tanggapin ang mga sustansya. Pagkatapos, gamit ang malinis na kamay o cotton pad, ibabad ang halo at ipahid ng pantay-pantay ang manipis na layer sa buong mukha. Sa mga bahagi ng pisngi, noo at baba, kung saan mas marami ang melasma at pekas, dagdagan ang halo at gamitin ang 2 daliri upang imasahe ng dahan-dahan sa pabilog na galaw mula sa loob palabas at mula sa ibaba pataas. Ang galaw na ito ay nakakatulong na itulak ang essential oil ng malalim sa ugat ng melasma. Pagkatapos ng mga 2 hanggang 3 minuto, kapag ang unang layer ay bahagyang natuyo, muling ipahid ang ikalawang layer. Ang pagpapahid ng 2 layer na ganito ay nakakatulong na panatilihing basa ang balat sa buong proseso ng paglalagay. Ngayon, ang inyong gawain ay humiga sa sofa o kama, mag-relax, makinig sa instrumental na musika o radyo, at magpahinga ng ganap sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Makakaramdam kayo ng bahagyang paghigpit at lamig sa inyong mukha. Napaka-komportable. Iyan ang oras kung saan ang mga aktibong sangkap ay pumapasok sa dermal layer upang sirain ang istruktura ng melanin. Sa wakas, hugasan ng mabuti gamit ang malamig na tubig. Ang malamig na tubig ay makakatulong na isara ang mga pores
na pinananatili ang mga sustansya sa loob. Pagkatapos mismo hugasan ang mukha, kapag hinawakan ninyo ang inyong pisngi, makakaramdam kayo ng napakalambot na balat, kasing kinis ng balat ng sanggol. Ang pakiramdam ng pagkatuyo ay ganap na nawawala dahil sa honey. Kung regular na gagamitin 2 o 3 beses sa isang linggo, sa loob lamang ng isang linggo, makikita ninyo sa salamin na ang balat ay mas maliwanag, ang mga dark spots ay tila kumukupas, at ang mukha ay mas nagliliwanag. Ang formula na iyon ay isang tagapagligtas para sa tuyong balat. Ngunit paano kung kayo ay may oily skin, malalaking pores, at medyo madilim, malalim na kulay na balat? Ang Formula 2 na susunod ay ang tagapagligtas para sa kasong ito. Huwag lumayo! Formula 2, Perilla, at Lemon Mask para sa matinding melasma, mabilis na pagpapaputi ng balat. Lumipat tayo sa pangalawang formula. Ito ay isang mas matapang na formula para sa pagtanggal ng melasma, na idinisenyo para sa matagal ng melasma, malalaking patches ng melasma, o napakadilim na age spots. Ito ang kombinasyon ng perila at sariwang lemon. Ang maliit na lemon na ito ay naglalaman ng malaking dami ng natural na citric acid at napakalakas na bitamina C. Ito ay gumaganang parang isang biological cleanser na may kakayahang alisin ang mga patay na selula ng balat at magaspang na layer sa ibabaw ng balat, habang pinapakupas din ang madilim na pigmentasyon. Kapag ang hari ng paglilinis na ito ay pinagsama sa reyna ng paggamot sa melasma na perilya, lilikha sila ng isang halo na may napakalaking puwersa na magtatanggal sa pinakamatigas na dark spots. Gayunpaman, ang formula na ito ay malakas, kaya kailangan nating gawin ito ng maingat. Ihanda ang sumusunod. Mga sangkap: isang dakot ng sariwang perilla leaves, kalahating sariwang lemon. Gagamitin lamang natin ang isang kutsarita ng katas ng lemon. Narito ang detalyadong paraan ng paggawa. Hakbang 1. Tulad ng nakaraang formula, dikdikin o i-blend ang malinis na perilla leaves, pagkatapos ay pigain upang kunin ang pinaka-dark purple na katas sa isang malinis na mangkok. Hakbang 2. Ito ang pinakamahalagang hakbang na magpapasya ng tagumpay o kabiguan. Hawakan ang kalahating lemon at pigain ang bawat patak sa mangkok ng perilla juice. Isang espesyal na paalala: ang ating balat sa edad na ito ay mas manipis na, at ang protektibong layer ay mas mahina kaysa sa balat ng mga kabataan. Sa makatuwid, hindi kayo dapat gumamit ng masyadong maraming lemon. Kung sobra, ang acid sa lemon ay maaaring magdulot ng hapdi, pamumula o pananakit ng balat. Iminumungkahi ko na magsimula lamang sa mga 5 hanggang 7 patak ng lemon sa unang pagkakataon. Mamaya, kapag nasanay na ang balat, maaari ninyo itong dagdagan sa isang kutsarita. Pagkatapos pigain, haluin ng mabuti upang ang lemon at perilla ay ganap na matunaw. Hakbang 3. Paraan ng pagpahid sa mga dark spots. Hindi tulad ng honey mask na ipinapahid sa buong mukha. Sa formula ng lemon na ito, iminumungkahi ko ang spot treatment method. Ibig sabihin, gagamit kayo ng malinis na cotton swab tulad ng panglinis ng tenga o isang maliit na cotton pad na binasa sa halo, pagkatapos ay idikit at ipahid ng mabuti sa mga bahagi lamang ng balat na may melasma, pekas, o dark spots. Halimbawa, kung may melasma sa pisngi, ipahid ng mabuti sa pisngi. Kung sa noo, ipahid sa noo. Sa mga malusog na bahagi ng balat na walang melasma, maaari ninyo itong ipahid ng napakanipis o hindi na kailangan. Ang paraan na ito ay nakakatulong na ituon ang kapangyarihan ng paggamot sa melasma sa target habang pinananatili itong ligtas para sa ibang sensitibong bahagi ng balat. Espesyal na paalala sa panahon ng paglalagay, dahil ang lemon ay may malakas na acidic na katangian. Sa sandaling ipahid ito, maaaring makaramdam kayo ng bahagyang kating o paggapang sa mukha tulad ng mga langgam. Huwag masyadong mag-alala. Ito ay isang magandang senyales na ang bitamina C
ay sumisipsip at nagsisimula na sa paglilinis ng madilim na pigmentasyon. Gayunpaman, kailangan ninyong itakda ng eksakto ang oras. Hayaan lamang ang maskara na ito sa balat sa loob ng eksaktong 10 minuto, maximum na 15 minuto, at hindi na mas matagal. Kung hahayaan itong matuyo ng sobra, hihigupin ng lemon ang kahalumigmigan na magpapataas ng pagkatuyo at paghapdi ng balat. Pagkatapos ng 10 minuto, agad na hugasan ang mukha gamit ang maligamgam na tubig upang linisin ang acid. Pagkatapos ay banlawan ng malamig na tubig upang paliitin ang mga pores. Kung regular ninyong gagamitin ang paraan na ito, 2 beses sa isang linggo, na may pagitan na 3 o 4 na araw, mamamangha kayo kung gaano kabilis kumupas ang mga dark spots. Ang inyong mukha ay magiging magaan at maliwanag na parang galing sa spa. Ngunit kailangan kong bigyang diin ang isang bagay. Ang lemon ay isang double-edged sword. Mabilis nitong pinapaputi ang balat, ngunit ginagawa rin itong mas madaling maapektuhan ng araw. Pagkatapos gamitin ang paraan na ito, sa susunod na araw, kailangan ninyong takpan ng mabuti ang inyong mukha, magsuot ng makapal na maskara, magsuot ng malawak na sombrero, at iwasan ang direktang sikat ng araw. Dahil ang balat ay nasa proseso ng pagbabagong buhay ng bagong balat, ito ay medyo sensitibo at takot sa araw. Ngunit, ang 2 paraan na nabanggit ay para lamang sa panlabas na paggamit. May isang napakagandang kasabihan sa tradisyonal na gamot, panloob na pampatibay, panlabas na pagpapahid. Ibig sabihin, kailangan nating inumin para sa panloob na kalusugan at ipahid sa labas para sa epektibong paggamot. Ang melasma at peka sa ating edad ay kadalasang sanhi ng pagbabago sa panloob na hormones, mahinang sirkulasyon ng dugo, at naipon na toxin sa atay na hindi na ilalabas kaya lumalabas ito sa mukha. Ang paggamit ng cream at makeup ay makakatulong lamang sa sintomas, ngunit ang ugat ay nananatili sa loob. Kaya ang pangatlong formula na ito ang tunay na gintong susi, isang lihim na resipe na nakakatulong na linisin ang katawan, gamutin ang melasma mula sa dugo, na napakakaunting tao ang nagbabahagi. Ano ang mahiwagang inumin na iyon? Gaano kasimple ang paggawa nito? Tuklasin natin at gawin ito sa kusina ngayon din. Formula 3. Perilla Tea. Paglilinis ng dugo. Paggamot ng melasma mula sa ugat. Oo, ang pangatlong formula ay hindi na para sa pagpapahid sa mukha, kundi para sa pag-inom. Gagawa tayo ng Perilla Tea. Ang pag-inom ng Perilla Leaf Water, sa halip na pang-araw-araw na tsaa, ay may epekto ng paglilinis ng katawan, pagpapalamig ng atay, at napakahusay sa detoxification. Kapag malusog ang atay at malinis ang dugo, ang balat ay natural na magiging pinkish at sariwa. Ang mga melasma spots ay unti-unting kumukupas mula sa loob, na walang anumang cream o makeup ang makakagawa. Upang makapagluto ng Perilla Water na may tamang lasa, masarap, at mapanatili ang pinakamataas na therapeutic value, ihanda ang sumusunod. Mga sangkap. 200 gram Perilla leaves. Ang tangkay at dahon ay parehong mabuti. Isang hiwa ng sariwang lemon. Isang kurot ng rock sugar kung gusto ninyo ng matamis. Ngunit pinakamabuti ay inumin ng walang asukal o gumamit ng kaunting honey. Paraan ng paggawa. Una, hugasan ng mabuti ang perilla ng 2 hanggang 3 beses sa tubig, pagkatapos ay kailangan itong ibabad sa malabnaw na tubig alat sa loob ng mga 10 minuto. Ang hakbang na ito ay nakakatulong na maalis ang lahat ng bakterya at itlog ng insekto. Pagkatapos, alisin sa palanggana at patuyuin ng mabuti. Maaari ninyong pisilin ng bahagya ang perilla leaves hanggang sa medyo madurog para mas madaling lumabas ang essential oil kapag niluto. Pagkatapos, pakuluan ang mga 1.5 hanggang 2 litro ng tubig. Kapag kumulo na ang tubig, ilagay ang perilla leaves, takpan at pakuluan sa mahinang apoy sa loob ng mga 3 hanggang 5 minuto upang lumabas ang lahat ng essence. Sa puntong ito, ang tubig ay magiging maberde o bahagyang mapusyaw na lila. Sa wakas, patayin ang kalan. Hintayin na lumamig ang tubig hanggang sa maging mainit-init,
Pagkatapos ay pigain ang ilang patak ng katas ng lemon dito. Ang isang himala ay mangyaring tingnan ng mabuti. Mula sa isang mapurol na berdeng kulay ng tubig, sa sandaling matugunan ang acid sa lemon, ang perilla water ay agad na magbabago ng kulay, magiging pinkish purple o red-pink, napakaganda, parang strawberry juice. Kasabay nito, ang amoy ng perilla na hinaluan ng lemon ay bubong na nagpapabango sa buong kusina. Sa tingin pa lang ay gusto mo nang inumin. Paraan ng paggamit. Upang makamit ang pinakamataas na bisa, maaari ninyong inumin ito ng mainit sa umaga para sa mabuting kalusugan ng tiyan, o kung mainit ang panahon, hayaan itong lumamig, ilagay sa bote, at palamigin sa refrigerator upang inumin sa buong araw sa halip na simpleng tubig. Bawat araw, uminom ng mga 3 hanggang 4 na baso. Ang tsaa ay may maasim, sariwa, at bahagyang mabangong lasa. Napakadaling inumin at hindi kasing tapang ng pagkain ng sariwang dahon. Sa loob lamang ng 1 linggo ng patuloy na pag-inom, mararamdaman ninyo ang malinaw na pagbabago. Una, makakaramdam kayo ng mas magaan at mas malinaw na ihi, isang senyales na nililinis ang bato. Pangalawa, mas malalim at masarap ang tulog. At ang pinakakahanga-hanga, kapag tiningnan ninyo ang inyong sarili sa salamin, makikita ninyo na ang inyong mukha ay nagiging makinis. Ang kulay ng balat ay nagiging pinkish at sariwa, hindi na madilim tulad ng dati. Kung sasamahan ito ng 2 maskara sa itaas, ito ay magiging isang panloob at panlabas na atake na walang melasma ang makakatagal, hindi ba? Ito ang paraan upang magpaganda at maging malusog sa parehong oras. Isang pamumuhunan na may 4 na beses na balik, malusog ang katawan, maganda ang balat, mura, at ganap na ligtas. Bahagi 3. Mahahalagang paalala at payo mula sa isang eksperto sa balat. Mga kaibigan, ang pagkakaroon ng magandang formula ay isang bagay. Ngunit ang paggamit nito ng epektibo ay ibang usapan. Maraming tao ang nabibigo hindi dahil mali ang formula kundi dahil hindi nila alam ang mga sumusunod na mahalagang paalala. Mangyaring tandaan ang 4 na bagay na ito. Kung hindi ninyo magagawa ang 4 na ito, ang lahat ng ating pinaghirapan sa paggiling ng dahon at pagluluto ng tubig ay masasayang. Ang proteksyon sa araw ay isang utos. Kapag gumagamit ng perilla, lalo na ang formula na may lemon, ang ating balat ay nasa proseso ng pagbabago ng mga bagong selula. Ang mga bagong selula na ito ay napakasensitibo. Kung kayo ay lalabas sa araw ng walang maskara, sombrero, o sunscreen, agad na aatakehin kayo ng UV rays na magpapabalik ng melasma o magpapalala pa nito. Ituring ang sunscreen bilang inyong matalik na kaibigan, pagkamatatag. Ngunit hindi pagmamalabis. Ang pagmamadali ay nagdudulot ng kabiguan. Para sa perilla mask, ilagay lamang ito 2 hanggang 3 beses sa 1 linggo. Huwag maging masyadong sabik na maging maganda nang mabilis at ilagay ito araw-araw. Kailangan ng oras ng balat upang huminga at sumipsip. Ang labis na paglalagay ay maaaring magdulot ng overfeeding sa balat na magpapamanipis at magpapainis dito. Subukan ang reaksyon. Ang bawat tao ay may iba't ibang uri ng balat. Bagaman napakalambot ng perilla, iminumungkahi ko pa rin na subukan ninyong ipahid ang kaunting halo sa bahagi ng balat sa ilalim ng baba o sa pulso at hintayin ng 15 hanggang 20 minuto. Kung walang pangangati o pamumula, saka ninyo ipahid sa mukha. Mas mabuti nang maging maingat, hindi ba? Pamumuhay. Walang mahiwagang gamot ang makakapagligtas sa balat kung patuloy kayong magpupuyat pagkatapos ng 11 o 12 ng gabi. Sa ating edad, ang tulog ay ginto. Subukang matulog ng maaga, uminom ng sapat na tubig, kumain ng maraming gulay, at panatilihing masaya at relax ang isip para gumanda ang balat. Mga minamahal na kaibigan, ang pagpapaganda ay isang paglalakbay ng pagmamahal sa sarili. At hindi kailanman huli ang lahat upang magsimula. Kahit na tayo ay 50, 60 o 50 taong gulang, may karapatan pa rin tayong maging maganda
at nagliliwanag sa sarili nating paraan. Umaasa ako na sa mga taos-pusong pagbabahagi tungkol sa Perilla Leaves ngayong araw, magkakaroon kayo ng karagdagang sikreto sa pag-aalaga ng inyong balat sa bahay. Subukan itong gawin ngayon at huwag kalimutang bumalik dito upang mag-iwan ng komento at ipaalam sa akin ang inyong mga resulta pagkatapos ng isang linggo. Lubos akong matutuwa na basahin ang mga mensahe tulad ng nagawa ko na at gumanda ang aking balat. Maraming salamat sa inyong channel. At sa wakas, kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang video na ito, mangyaring magbigay ng like at higit sa lahat, i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell upang maging opisyal na miyembro ng aking channel. Huwag kalimutang ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapatid at pamilya. Ang pagbabahagi ng kagandahan ay isa ring paraan ng pagbibigay ng kagalakan. Nais ko kayo at ang inyong pamilya ng saganang kalusugan, isang masayang kaluluwa, at manatiling kabataan magpakailanman. Paalam at makikita ko kayo sa susunod na mga video.